Magandang araw mga kamote. Welcome sa Kamote Recap. Ang kwento ay nagsimula sa isang batang Don na naglalaro sa maliit na pool kasama ang kanyang nakatatandang stepbro. Habang busy ang kanilang magulang sa paglalandian, pinakita ni Brad ang kanyang putotoy kay Don at sinabing gayahin din ang ginawa niya. Hindi nagtagal, sumigaw si Brad sa sakit. Lumapit ang mag-asawa sa dalawang bata. Ang dulo ng kanyang daliri ay kinagat ng isang bagay na di natin nakita. Ngunit ayaw sabihin ni Brad sa kanyang magulang ang mga detalye kung paano ito nangyari. Makalipas ang ilang taon, si Don O'Keefe ay isa ng teenage spokesperson para sa isang Christian abstinence group na tinatawag na The Promise, sa ilang maliit na bayan sa Midwest. Dumadalo siya sa mga grupo kasama ang kanyang dalawang kaibigan, sina Alicia at Phil. Isang gabi pagkatapos magbigay ng kanyang talumpati tungkol sa purity ring na isinusuot ng mga kasama sa grupo at kung ano ang ibig sabihin nito, ipinakilala siya kay Toby at nakita siya nitong kaakit-akit. Ang apat ay nagsimulang lumabas bilang isang grupo, nanood sila ng sine pero cartoons ang palabas para di sila mag-init habang nanunood. Nagpunta rin sila sa isang swimming lake at doon nagpalipas sila ng oras upang magkakilala ng lubos. Kinagabihan, si Don ay may mga pantasyang pakasalan si Toby. Dudukat na sana si Don nang biglang nakakita siya ng higanteng scorpion na naglalaway at naisip niya bigla ang purity kaya di na siya dumukot. Kinabukasan, tinawagan ni Don si Toby. Bagaman pareho ang nararamdaman nila sa bawat isa, ay sumang-ayon sila na hindi sila maaaring magpalipas ng oras ng magkasama. Isang araw, di na natiis ni Don ang pangangati. Pinapunta niya si Toby sa swimming lake na pinuntahan nila nung nakaraan. Nagmamadali naman si Toby pagpunta na parang naiihi na. Pagkatapos lumangoy ng magkasama, pumasok sina Don at Toby sa isang kuweba upang magpainit at doon di na nila napigil at nagsimulang maghalikan. Hindi comfortable si Don at sinubukang ihinto ang ginagawa nila. Pagkatapos ay sinubukan ni Toby na pilitin na makascore kay Don dahil matigas na. Nataranta si Don at sinubukan siyang itulak. Naging agresibo si Toby at inalag-alog si Don, na nagresulta sa pagtama ng ulo niya sa bato. Habang siya ay walang malay, kinuha ito ni Toby bilang kanyang pagkakataon upang simulan ang pagbayo sa kanya. Nanlaban si Don at hindi sinasadyang kinagat ng kanyang pempem ang talong ni Toby. Nagulantang si Toby, madapadapa siya at napasigaw sa takot sa kanya, dahilan para mapasigaw din si Don sa gulat at napaatras siya. Tumalon sa tubig si Toby sa sobrang takot dahil naputol ang kanyang talong. Hinanap siya ni Don pero di niya na ito makita at naglaho na parang bula. Sobrang disappointed si Don sa sarili. Umattend siya ng meeting ng The Promise at doon sinabi niya na hindi na siya virgin kaya na-evict na siya sa grupo. Pagkatapos ng meeting sa The Promise, nakilala niya ang kanyang kaklase na si Ryan sa isang sayawan. Tinanong ni Don kung may sasakyan siya kasi makikisabay siya pauwi. Dinliver naman siya ni Ryan sa kanilang bahay na parang Shopee, pero ibinigay niya ang kanyang calling card bago tuluyang umalis si Don. Dahil sa nasirang promise, itinapon ni Don ang kanyang purity ring mula sa isang bangin at bumalik pa sa kuweba kung saan siya binayo ni Toby. Nashock siya at napasigaw siya sa takot dahil gumagapang ang isang alimango sa talong Toby. Pagkatapos ay nag-research siya tungkol sa alamat ng vagina dentata, at napagtanto niya na maaaring mayroon siya nito. Pagkatapos, bumisita siya sa isang gynecologist, si Dr. Godfrey, sa pagtatangkang malaman kung ano ang nangyayari sa kanya. Nang malaman ng doktor na first time niya bumisita sa isang gynecologist, sinamantala siya nito at dinukot niya ang kuweba ng walang gloves na kunyaring nagsasagawa ng pag-e-examine. Napaiyak sa sakit si Don, 5 daliri ba naman? Nataranta siya at ang pempem ay kinagat ang kamay ng doktor. Nagbuno ang dalawa. Pero matindi ang kapit ng pempem ni Don at pinaikot-ikot pa siya sa kagustuhang ilabas ng doktor ang kanyang kamay. Nang siya ay tuluyang pinakawalan, ay nakita niya na ang kanyang mga daliri ay putol na at siya ay nagsisigaw.
Umalis si Don sa klinik gamit ang kanyang bisikleta. Habang siya ay pumapadyak ay may pulis sa likod niya, kinabahan siya. Buti na lang at nilagpasan din siya ng pulis. Kasabay naman nito ay nakita niya ang isang pulis na nagmamaneho ng kotse ni Toby. Pagkatapos, nagpa siya siyang bumalik upang bisitahin ang lawa upang mag-imbestiga. Pagdating niya doon ay nakita niya ang pulis na inaahon ang bangkay ni Toby sa tubigan. Pag-uwi niya sa bahay, laking gulat niya nang makita niyang nakahiga sa sahig ang kanyang mother habang ang kanyang stepbro, si Brad at ang kanyang kasintahang si Melanie ay walang pake dahil busy silang nagbebembangan. Dinala niya ang kanyang mother sa ospital. Pumunta si Don kay Ryan upang humingi ng tulong dahil stress na siya sa mga nangyayari. Habang naliligo si Don, binigyan siya ni Ryan ng sedative para siya ay ma-relax. At naghanda rin siya ng alak na maiinom. Pag may alak may balak. Minasahe ni Ryan ang pempem ni Don gamit ang maliit na laruan at parang nasa heaven si Don. At sila ay nagbembangan. Bagamat sa una ay natatakot siya na baka mangagat ang pempem niya, nalaman ni Don dito na kapag siya ay nakaka-relax at pumayag na magpabembang, ang kanyang pempem ay di nangangagat. Kinaumagahan umiskor pa sila ng isa, ngunit tumawag ang kaibigan ni Ryan sa kalagitnaan ng kanilang bembang. Ipinagmamalaki ni Ryan na siya at ang kaibigan ay nagpustahan kung makakaskor siya kay Don. Sa galit at pagkabigla ni Don, ang kanyang mga nakatagang ngipin ay kumagat at pinutol ang talong ni Ryan. Nang mapagtanto niya ang nangyari, napamura siya at iniwan si Ryan mag-isa, na trauma at duguan. Habang hawak ang kanyang putol na talong, tumawag siya sa kanyang mother para humingi ng tulong. Pumunta si Don sa ospital kung saan niya nalaman na namatay na ang kanyang ina. Habang sa bahay nila, sinusubukan ng kanyang stepdad na si Bill, na paalisin si Brad. Nagbuno ang dalawa ngunit pinakawalan ni Brad ang kanyang aso at sinakmal si Bill. Nagkita sina Don at ang kanyang stepdad kasama si Melanie sa ospital, at matapos marinig na ipinaliwanag ni Melanie na narinig niya ang pagsigaw ng kanyang ina ngunit sinabi sa kanya ni Brad na hindi ito isang malaking bagay, umuwi siya sa bahay upang rumesbak. Sa ospital, si Dr. Godfrey ay sumasailalim sa operasyon upang muling ikabit ang kanyang 4 na daliri sa kanyang kamay at naroon din si Ryan upang muling ikabit ang kanyang talong. Parehong ayaw magbigay ng paliwanag si Dr. Godfrey at Ryan sa mga doktor tungkol sa kanilang mga kondisyon. Samantala, nag-makeup si Don at pumunta sa kanyang stepbro. Inakit niya si Brad at nagbembangan sila. Habang sila ay nagpapasarap, naalala ni Brad nung bata pa sila na kinagat ni Don ang daliri niya. Pero hindi bibig niya ang kumagat dahil may dinudukot siya nun. Nang mapagtanto niya ito, kinagat ng pempem ni Don ang kanyang talong. Niluwa niya ito sa sahig dahil hindi masarap, at kinain ito ng aso ni Brad. Di rin nasarapan ang aso at iniluwa ang kaunti na may kasamang piercing. Iniwan ni Don si Brad na duguan hanggang mededs. Sumakay si Don sa kanyang Fortuner at pumadyak siya palayo sa bahay at sa labas ng bayan upang maghanap ng bagong buhay para sa kanyang sarili. Ngunit nabutas ang gulong ng kanyang Fortuner, kaya nagsimula siyang pumara ng sasakyan. Nakisakay siya sa isang matandang lalaki, ngunit ng gabing iyon nang makarating siya sa susunod na gasolinahan at sinubukang lumabas, ay nilock ng matanda ang pinto. Ang manyak na matanda ay nagpapakyot at nilabas ang dila na parang gusto umiskor kapalit ng paglaya niya. Nag-alinlangan si Don, at pagkatapos ay tumingin sa camera, at sa matandang pangit na pakyot. Ngumiti siya at alam mong may di magandang binabalak. Salamat po sa inyong panonood mga kamote. Kung gusto nyo ang mga ganitong video, huwag po kalimutang mag-subscribe at mag-like. Pa-comment na rin at share kung sinisipag ka pa.